Magandang umaga muli sa inyong lahat. Ipagpatuloy ko ang pangalawang kabanata ng aking paksa. Itong darating na buwan ng Mayo, maybe next month, Hunyo, Hulyo at Agosto, panahon ng tag-ulan. Ngayon, napicturan ko yung bubong ni Mrs. Laya or Sister Laya na kung saan yung tubig ng bubong niya pumupunta sa harapan ng bahay ko. Pumapasok hanggang sa sahig. Hindi niya pina-repair. Hindi niya pinagawa. Hindi ko alam ang laman ng utak niya, bakit hindi niya pinapagawa. Dahil inaangkin naman niya yung lupa. Yung merong nakatira doon, dati inaampon lang naman niya yon. Kanya pa rin yung, sa kanya pa rin pangalan. Ngayon, pag yan ay umulan, nagbabaha dito sa loob ng bahay ko. Nakakapurhesyo. Nakakaabala. Kaya kinuhanan ko ng picture para makita niya na ito na yung sitwasyon. Hindi po maganda. At iyan ay dinulog ko na sa barangay. Napadalhan na sila ng notice pero hindi nila pinapansin. Yan ay hindi ko alam kung saan na naman siya kumuha ng hugot ng huwag pansinin ang mga ganong klase. Meron yatang na ginagaya. Dapat kung gumaya ka, yung mabuti na, hindi yung ganyan. Hindi yung ganyan ginagawa mo kasi hindi maganda. Maliban sa nakakaabala ka, nakakapurhesyo, siyempre maging kayo, mahilig kang mag-angkin. Gusto mo malaking lupa, hindi mo naman madadala sa langit yan. Magsasalita ka pa. Na kung kay Pedro, huwag angkinin. Oh, hindi nga inaangkin, sa iyo yan, no problem. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Ngayon, nandito kami sa bandang likuran. Yung tubig ng bubong ninyo ay walang alulod. Maliban sa walang alulod, giba-giba pa yung yero. Puro lang kayo yabang. Lahat kayo mayabang. Nang aangkin kayo, wala namang kayong kakayanan para ipagawa. Tumigil nga kayo. Tigil ninyo kayabangan ninyo. Merong kasabihan sa Biblia na kasulat, what a profit of a man if he owns the whole world but loses his own soul. Inaangkin nyo ang lahat ng bagay, hindi nga kayo marunong magpagawa. Dapat ipagawa ninyo yan kasi nakakaabala. Merong batas dyan. Ganyan yun. Tingnan mo yung mga pinaggagawa mo. Tigas ng ulo mo, matanda ka na, hindi ka pa pwede mapagsabihan. Dinadaan mo sa katandaan mo. Excuses ba yan? Bakit? Wala ka na bang anak na pwedeng tumulong sa iyo? Dahil ba matanda, excuse ka na, meron ka namang pinatira.
Nagpapaupa ka? Ano bang nangyari doon sa upa ng mga yan? Dapat yun na ipapagawa mo, hindi yung gagawin mo ng tai lahat ng perang dumarating sa iyo. May obligasyon kang ipagawa ang lahat ng bagay. Yung bubong mo sa bahay mo ay walang alulod. Hindi mo maipagawa. Merong batas dyan. Di ba? Ano yan? Ipasa Diyos ko na naman? Lahat na lang ba ipasa Diyos? Yung utang mong pera na 20,000 na cash, ipasa Diyos din yon. Yung pagpapagawa ko ng Poso Negro, ipasa Diyos din. Yung pag-utos mo sa akin ng paglakad ng no building permit, dahil walang permit yung building mo, dahil nagsisikan floor ka, libre din yon. No problem. Libre lahat. Libre ko lahat yun. Pero ang problema nga libre na nga nag-utos ka pa ng taong susugurin ako. Pagwikaan ako hindi maganda. Bawal pa man din sa inyo. Di ba? Bawal sa inyo magsalita na hindi maganda. Dahil ang salita, kapag binitawan mo, at yan ay papasok sa puso, hindi na basta-basta lumalabas. Ngunit kapag ang pagkain na kinain mong marumi, mag-LBM ka lang. Pero yung salitang binitawan mo, hanggang kailan, hindi yan makakalimutan. Kahit hanggang sa hininga ng tao. Hindi yun makalimutan. Laging maalaala yun. Palibhasa, mga wala kayong mga pinag-aralan. Kaya kung basta-basta na lang kayo nagbibitaw ng salita. Hindi ganyan. Hinabayaan nyo mabubulok yung bubong mo, inaangkin mo, tapos hinayaan mong bulok. Nakakaabala ka Nakakapurisyo ka pa. Anong hinihintay mo? Bibigyan ka ni Kuya Daniel na tulad ng ginawa mo dati, nanghihingi ka. Hindi ka naman pinagbibigyan. Tapos nainggit ka sa akin. Dahil ako pinagbigyan, ikaw hindi. Hirap sa inyo Puro kayo inggit. Namumuhay kayo sa inggit. Hindi kayo natutuwa kapag ang tao ay nakakaluwag sa buhay. Magaling kang manghingi ng tawad. Pero superficial lang. Panglabas lang. Sa loob-loob ng iyong kaibuturan ng puso, hindi. May galit ka pa rin. Okay, normal lang yun sa tao. Pero dahil sa naturuan ka ng mabuti na salita, dapat mayroon kang pagpipigil. Hindi ba? Dapat may pagpipigil ka. Hindi ganyan, di ba? Tapos hindi mo ako pinapadaan sa daan na normal na daanan. Pinapasara mo yung pintuan. Kaya ako humingi ng daan na sarili para para hindi maabala ang tao, magbubukas at magsasara. Pero anong ginawa mo dahil hindi na ako dumadaan? Hindi mo naman din pinasara. Ibig sabihin, ako lang pala pinag-initan mo.
Ngayon, dadalhin ko na ito. Haharap ka sa korte at harap ka sa Diyos. Doble-doble parusa mo. Sayang naman yung pagdadalo mo sa dating daan. Kung ganyan rin lang pala. Kung ipasa Diyos ko lahat yan, hindi kawawa ka. Kawawa ka pagka ganyan. May utang na loob ako. Aminin ko, may utang loob ako sa iyo. Pero may utang loob din kayo sa akin. Pareho lang tayo nagbibigayan. Ang hindi ko lang maintindihan sa inyo, nung buhay pa ako, galit na galit ka. Kaya hindi nyo ako tinantanan kung ano-ano mga pinaggagawa nyo sa akin habang may sakit ako. Ayusin mo yung bubong mo dahil darating na yung Mayo, tag-ulan, Hulyo, Agosto. Meron kang pinagawa na bubong doon, hindi nga tapos. Walang alulod. Pag ganyan hindi nyo kaya, wag nang kayong mangangkin. Pag hindi nyo kaya. Kaya hindi ako nang aangkin. Kaya humingi ako ng tulong kay Kuya Daniel. Dahil wala akong kakayahan. Kayo, nang aangkin kayo, dapat patunayan ninyo na kaya ninyo. Di ba? Ang hirap sa inyo eh. Talagang mahirap kayo. Mahirap kayong pakisamahan. Nakakabuhay kayo ng patay. Patay na ng tao pag kayo nagsalita, nabubuhay eh. So, ayan po. Ito, binahagi ko to para one way or another, malalaman ninyo kung anong ginawa sa akin. Lalo na sa kapatiran natin. Hindi ko mawaring maisip kung paano ko kayo unawain sa kalagayan ninyo na nagkukunwari kayo na napaanib kayo sa grupo ng mabuti pero yung pinagagawa ninyo hindi mabuti. Madalas po ako nanonood ng mga salita ni Kuya Daniel. Kaso hindi ko maipadala sa iyo dahil hindi na kita makontak na yung salita ni Kuya Daniel nababagay para sa iyo. Ipaayos mo yung bubong mo at lagyan mo ng alulod dahil nakakaprohesyo. At bayaran mo ako doon sa ginastos ko sa pagpagawa ng Poso Negro at yung bakod na inutusan ko yung naghukay.
si Mario na dating daan din, membro ng dating daan, at yung mga bata na naghukay. Pero hindi ko matapos-tapos dahil sa nag-utos ka ng taong sugurin ako. Okay. Ayan po yung mga karanasan ko kay Mrs. Laya sa mga pinaggagawa niya. Sinabi ko ito para malaman ninyo at kayo na rin mismo maghusga kung tama o mali. Pero pag hindi maganda, mag-comment po kayo sa comment section. Pag maganda, mag-comment ka pa rin. Dahil sa maganda, pag hindi maganda, mag-comment ka pa rin. At pag-uusapan natin. At dito nagtapos. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutan mag-pindot. Dahil sabi ni Pastor Tony Lagurin na sa pamamagitan ng iyong pagpindot, nakapagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa na wala namang pera na aabuloy, walang tithes, pinindot mo lang naman yun at doon pagpapalain ka ng Panginoon. Tama na may logic po doon sa ganong kaparaanan na pag ikaw nagpindot, nakatulong ka. Ngayon, kung ayaw mo magpindot, galit ka, di maglagay ka sa comment section para malaman ko yung nilalaman ng puso mo. Di po ba? Ganun lang naman yun eh. Maraming mga nagko-comment sa comment section. May nagsasabi na hindi totoo, fake. Gusto ko rin marinig yan. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa inyong tulong sa akin. Salamat po.